Hello guys! Welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa inyong situation. So ngayon itatanong natin yung energy niya sa bawat isa. Kung pareho pa rin ba? So ito yung energy mo. Itong card na to. Ayan, energy mo. Tapos energy ng taong iniisip mo. So tingnan natin kung pareho pa rin ba kayo ng nararamdaman. Energy mo, energy niya. Okay? So, start tayo sa energy niya. Energy ng person mo. So, isang tabi ko muna ari dito. Give it the message. Ano ba yung energy ng taong iniisip mo? Pagdating sa'yo. Okay? Give it the message. Ano ba yung energy niya sa'yo? Ayusin ko lang ng konti. Ayan. Give it the message. Ano yung energy niya sa'yo? So, lumabas ang last quarter. 6 of Wands. Lunar eclipse. Page of Pentacles. The Fool. Magbase tayo sa energy, So, dito, yung energy ng taong ito. Sa'yo, lumabas ang last quarter moon, then the 6 of Wands. Kung tutuusin, dito sa last quarter moon reverse, itong taong ito, nahihirapan siyang tuluyang bitawan yung connection nyo. Okay? Para bang may mga bagay to na gusto nang i-release, pero meron pa rin siyang emotion dito na kusang bumabalik. Okay? Kaya lang dito, itong tao na to sa 6 of Wands, para bang tingin niya sa'yo, ikaw yung klase ng tao na talagang may value, okay? So, gusto ka pa rin ng tao na to na makita kang successful or masaya. Ganon yung hinahangad pa rin ng taong ito. Posible rin itong taong ito, gusto niya rin makuha muli yung attention mo, okay? So, dito, lumabas itong lunar eclipse at itong page of pentacles reverse. Kumbaga dito, malaki yung pagbabago, okay? Malaki yung pagbabago ng emosyon ng taong ito. Meron siyang realization. So, lumalabas din dito na, alam mo yun, pagdating sa connection mo, talagang nagkaroon to ng realization. Meron siyang mga naintindihan or pwede ring naunawaan sa sitwasyon ninyo, no? Kaya lang dito, para bang itong taong ito, may time na parang gusto niyang gumawa ng hakbang dito sa Page of Pentacles reverse. Kaya lang, kahit gustuhin ng taong ito, yung bang tipo na kulang sa confident, Kulang din to sa commitment, maring may mga hadlang or pwede ring hindi lang talaga kumikilos, para bang tamad kumilos, ganun yung energy niya. So, dito, the Fool and the Empress. Kumbaga, dito sa the Fool and the Empress, meron ditong bahagi sa kanya na para bang gusto niya ng fresh start or pwedeng naisip ng tao na to na pwedeng magsimula ulit kayo ng walang bitbit na nakaraan. Yun yung nais niya. Para bang gusto ng tao na to na kayong dalawa ay magbati na, maging okay na. Yung kalimutan na ba yung nangyari sa nakaraan at magsimula ulit. Okay? Kaya lang dito, merong ditong tao na sobrang taas ng tingin sa'yo. Okay? I mean para bang nakikita ka niya bilang isang tao na very attractive talaga or something na sobrang gwapo, sobrang maganda. Kumbaga, ikaw yung klase ng tao na hindi mo pinabayaan yung sarili mo. Madalas na itong tao na to, tingin sa'yo, mataas talaga yung halaga mo. Okay? Kumbaga, ikaw yung klase ng tao na mahirap palitan. Okay? Para bang rare ka sa tingin ng taong ito. Para kang si Empress. Okay? Rare. Mahirap palitan. Then, sinabayan pa ng Wheel of Fortune and the Queen of Swords reverse. Kumbaga, naniniwala to na
na maaaring magbago pa yung situation nyo rito, gano'n. Kaya lang may pakaramdam 'to na hindi pa yung bang tipo na hindi pa ito yung katapusan ninyong dalawa. Meron pa rin siyang pagkakataon na puwedeng umikot pa yung kapalaran, magbago pa yung ihip ng hangin, gano'n. Meron siyang mga gano'ng naiisip na puwede pang magbago, puwede pang maging maayos kayong dalawa, gano'n. Pero dito nakikita ka niyang masungit, alam mo 'yun? Masungit ka, malamig ka, or puwede ring mahirap kang lapitan sa ngayon. Posible rin iniisip ng tao na 'to na meron ka pa ring sama ng loob or hindi ka makikinig sa kanya, gano'n, okey? Kumbaga tingin ng tao na 'to na hindi mo siya pakikinggan, okey? So dito lumabas si Knight of Pentacles at si Five of Swords reverse. Kung titingnan dito meron siyang intention na maging seryoso pero mabagal 'tong kumilos, hindi siya impulsive. Para bang gusto niyang siguraduhin yung bawat hakbang na gagawin niya. Kaya lang dito kung tutuusin dito, ayaw niya ng gulo, okey, sa Five of Swords. Ayaw niya ng, away. Posible itong tao na 'to gusto niyang, makipag-ayos kayo or puwede ring bitawan na yung nangyari sa nakaraan ng hindi nagtatalo. Yun yung nais niya. Bitawan na lang yung nakaraan, maging okey tayong dalawa, gano'n. So dito nakikita ka pa rin ng tao na 'to bilang isang taong puwedeng maging source ng tunay na kaligayahan dito sa Ten of Cups. Kasi masasabing ikaw yung emotional fulfillment para sa taong ito. Malakas kasi yung energy ng long term happiness. Para bang masaya naman 'tong taong ito pagka-feeling ka, okey, masaya siya. Para bang gusto ka niyang makasama, gano'n. Ikaw yung pangmatagalang naiisip ng tao na 'to na kung sakaling magkakaroon siya ng makakasama sa buhay, ikaw yung ideal para sa kanya. Kumbaga dito nawawala yung kalituhan niya. May mga bagay na mas naiintindihan niya na ngayon, okey? Maaaring may mga pagkakataong para bang may tinatanggap na siya sa mga nangyayari, okey? So dito lumabas si High Priestess and King of Swords reverse. Kung tutuusin dito sa High Priestess, malalim pa rin yung nararamdaman niya. Pero hindi niya 'to pinapakita. Tahimik niyang iniisip or puwede ring meron siyang nararamdaman about sa connection ninyo. Pero gano'n pa man dito, hirap 'to magsalita. Hirap siyang maging open emotionally. Maaaring, alam mo 'yun, nagiging matigas yung ulo ng tao na 'to. Para bang pinipigilan niya yung kanyang emosyon, pinipigilan niya yung kanyang sarili, gano'n. So dito lumabas itong Hierophant at itong si Six of Cups. Kung tutuusin, itong tao na 'to para bang may pagtingin siya sa relasyon bilang isang, alam mo 'yun, bagay na puwedeng, maging seryoso. Ayun, pasensya. Nasasamid ako. Para bang tingin niya dito na ikaw yung maaaring commitment na pangmatagalan. Para bang may senyales dito na gusto niyang gawin yung tamang pamamaraan para suyuin ka kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon. Para bang aayusin niya na yung paglapit sa'yo, yung tamang way na panliligaw, gano'n. Parang gano'n. Kaya lang dito mayroon lang akong nakikitang nostalgia. Madalas kang maalala ng taong ito. Bumabalik sa kanya yung masasayang alaala ninyo. At may energy din dito na nais niya na muli kang makakonekta or makonekta or masilayan, gano'n. Gusto ka niyang makita, sa madaling salita. So lumalabas dito, malalim pa rin yung paghanga ng taong ito sa'yo, okey? Andun pa rin yung pagmamahal niya, hindi naman tuluyang nawala.
Nakikita ka niya bilang isang taong mataas talaga yung value, okay? Iniisip pa rin niya yung mga masasayang alaala ninyo, nakikita niya na may posibilidad na magkaroon pa rin kayo ng masayang connection. So, lumalabas lang dito, yun lamang, iniisip nga ng tao nito, pero alam mo yun, mabagal siyang kumilos. Hirap siya kasing magpahayag ng kanyang totoong nararamdaman, dala din ng takot, alinlangan, kasi masungit ka. Okay? Yun yung lumalabas dito. Natatakot siya dito na baka masungitan mo siya, matarayan mo siya, ganun. So, tingnan natin yung energy mo naman sa kanya. Ayan. So, dito yung sa card na to. Yung energy mo naman sa kanya. So, comment ka kung masungit ka. Kasi yun yung lumalabas, ano. Yun yung tingin ng taong ito sa'yo. Masungit, mataray. Pero, mataas yung paghanga niya sa'yo. Doon siya bumawi sa'yo. Kahit medyo nagsusungit ka, may dahilan ka naman para magsungit, ano. Siyempre, ganyan. So, tingnan natin. Ano naman yung energy mo sa kanya? Give it a message. Oh, pareho kayo may Wheel of Fortune. Good sign yun. Oh, pare din kayo may Ten of Cups. Oh, lumabas ang Emperor kanina sa'yo, si Empress. Anong tingin mo sa taong ito? So, yung energy mo sa taong ito, lumabas si Wheel of Fortune, then Ace of Cups reverse. Ikaw, nakikitaan ko dito na pagdating sa Wheel of Fortune, nararamdaman mo na may dahilan kung bakit mo to nakilala tong taong ito, kung bakit kayo nagtagpo rito, okay? Naniniwala ka din na pwedeng magbago yung sitwasyon ninyo anumang oras, ano? Kaya lang, lumalabas dito na pinipigilan mo yung totoo mong nararamdaman dito, okay? Kumbaga, ikaw, pwedeng nag-iingat ka, hindi mo basta ibinubuhos ang nararamdaman mo dahil sa mga takot na baka masaktan kang muli, okay? Pero kung tutuusin, ano, meron ka pa rin namang emotion, kaya lang andun ka sa pag-iingat. Ayaw mo nang maulit yung ganong sakit or sakit ng puso, no? So, lumalabas dito sa High Priestess Reverse at dito sa The Moon. Minsan, ano, may time na nalilito ka. Para bang nalilito ka minsan sa intuition mo. May mga tanong ka na hindi pa masagot, okay? May pakaramdam kang merong tinatago pa itong taong ito sa'yo na hindi mo nalalaman. Or pwede rin hanggang ngayon, meron ka pa rin mga katanungan, okay? Pero ganun pa man, hindi maiwasan din na marami ka ng pagdududa sa taong ito, okay? Hindi mo nakikita kasi yung buong katotohanan sa kanya, kaya minsan nag-overthink ka din sa mga nangyari sa inyo, okay? So, dito, no, lumabas si Ace of Wands upright and the Ace of Pentacles reverse. Kung tutuusin, so hindi to halos lahat ha. So, kilala mo naman yung energy mo sa person mo, no? Kasi dito sa Ace of Pentacles dito sa Ace of Wands and Ace of Pentacles reverse dito, andun pa rin yung spark eh. Para bang meron ka pa rin spark sa taong ito. Hindi man ganun kalakas, pero hindi naman nawala. Okay? Para bang may bahagi pa rin sa'yo na, alam mo yun, bukas ka pa rin sa bagong simula sa kanya or gusto mong malaman kung may pag-asa pa ba kayong dalawa. Kaya lang, hindi mo kasi pinakikita, okay? Or pwede rin, hindi mo pa nakikita yung tamang pagkakataon sa inyong dalawa. Kaya may time na pakaramdam mo, kulang pa yung stability or pwede rin, hindi pa ito yung tamang panahon para sa inyong dalawa. Okay? Kumbaga dito, no, sa Ten of Cups, sa puso mo, nakikita mo pa rin to na posibilidad na magi pa rin kayong masaya. Kompleto yung connection. Kaya lang, ano, ikaw, pinipilit mong kontrolin yung emotion mo.
Mas gusto mong maging matatag kaysa, alam mo yon, maging padalos-dalos sa mga desisyon mo. Ayaw mong maging, yung bang, ayaw mong maging, yun na nga, ika nga, padalos-dalos. Ayaw mong maging pabigla-bigla, ganon. Kaya medyo nag-iingat ka rito. Yung iba sa inyo, mas gusto mo na lang na maging magaan yung energy mo eh. Okay? Bukas ka naman sa pakikipag-ayos or sa pag-uusap dito kung magbabalik man to. Bukas ka pa rin naman sa magandang samahan. Pero alam mo yon, may pakaramdam ka dito na parang may time na nakukulong ka sa sitwasyon dito. Marami ka kasing iniisip na pumipigil din sa'yo, okay? About sa taong ito. So, dito, no, yung iba sa inyo, nahihirapan ka magdesisyon kung bibigyan mo pa ba ito ng pagkakataon. May mga issues sa nakaraan na hindi mo pa rin tuluyang nalilimutan or binibitawan. Pero ikaw, kahit meron tong mga nagawang pagkakamali sa'yo, malalim pa rin naman yung malasakit mo sa kanya. Andun pa rin yung pagmamahal mo, okay? Kahit ba hindi mo to pinapakita, genuine pa rin yung emotion mo pagdating sa taong ito. Okay? So, yung iba sa inyo, may bahagi sa'yo na, alam mo yun, yung tipo na magsimula ulit kung makikitaan mo to ng sinseridad or kung may makikita kang pagbabago sa taong ito, bukas ka pa rin naman sa kanya. Depende yun sa ikikilos ng person mo, no? Para bang okay ka kung nakikita mo may nagbago sa taong mo or dito sa taong iniisip mo, pwede pa, parang ganon. Kumbaga nakikita mo siya bilang taong pwedeng maging bahagi ng pangmatagalang future dito, okay? Kung magiging maayos man, ganun. Kung may possibility na maging makitaan mo to ng pagbabago or makitaan mo to ng maturity, may posibilidad na magbago pa yung takbo ng isip mo about sa taong ito. Okay? So, ngayon, ikaw, inuuna mo yung sarili mong halaga. Yun yung importante sa'yo. Kumbaga, maaring meron kang naranasang takot. Kaya lang dito, nakikitaan ko dito, ayaw mo kasi na or hindi mo kasi ibinibigay na sa panahon ngayon lahat-lahat. Andun ka sa pag-iingat mo, okay? So, lumalabas din para bang may pagkakataon dito na nakakaramdam ka pa rin dito ng kakulangan. Kaya yung iba sa inyo, hindi ka masyadong, alam mo yun, para bang hindi ka masyadong dumidepende sa connection, ganon. Kasi meron lang akong nakikitang pakaramdam mo, kailangan mo munang mabuo bago pumasok ulit sa connection, ganon. So, nakikitaan ko dito, ikaw, meron ka pa rin namang nararamdaman sa tao na to, pero mas maingat ka lang ngayon, okay? Gusto mo kasi kung merong malinaw na direksyon tong taong ito, hindi ka naman handang pumasok sa isang relasyon na puno ng pagdududa. Andun ka lang sa pag-iingat. Kasi nakikitaan ko dito na may posibilidad na magkaroon kayo ng masayang kinabukasan ng taong ito dahil lumabas nga itong si Ten of Cups. Kaya lang, gusto mong makita muna yung totoong pagbabago at consistency bago ka tuluyang magbukas muli sa taong ito. So, may pag-asa sa puso mo pero mas pinaiiral mo dito ngayon yung talino mo, okay? Yung karunungan mo kaysa sa puro emosyon. Ayun, nag-iingat ka, hindi ka madali ngayong lokohin, ganon. Kasi natuto ka na eh. Yun lang yung nakikita ko sa'yo, natuto ka na. Hindi naman masamang mag-ingat, ganon. Okay? Ayun, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.